Kahit managinip siya, hindi mawari ng hari ng demonyo na ang magandang dalaga na sumasayaw sa harap niya ay isa ngayong matapang na lalaki. Ang resultang ito'y nahulaan halos 20 taon nang nakakalipas. May propesiya na binanggit ang dakilang bruha ng kaharian ng demonyo na ang batang kambal ng Phoenix ay gagapi sa puwersa ng demonyo. Kalokohan! Naniniwala sa hula, dinala ng haring demonyo si Adonis ang hukbo sa kaharian ng Diyos para alamin ang banta. Naghihintay sa kapanganakan ng Phoenix na nagpapahina sa selyo. Ngunit sa sandaling ipinanganak ang kambal, ang kalangitan ay naglabas ng pulang aura na sumasakaw sa buong templo. Ang sagradong aura ay nagtataboy sa mga demonyo na naging sanhi ng pag-atras nila sa kaharian ng demonyo. Ipinanganak ng Phoenix ang isang lalaki at isang babae, ang pabo at agila. Kamahalan, ito si Prinsesa Agila at Prinsipe Pabo. Bakit prinsesa ang agila? Kung lalaki siya, mas malakas siya. Kawal, ipahayag na isinilang ko si Prinsipe Agila na magmamana ng aking trono. At si Pabo, dalhin siya sa gubat at alagaan siyang mabuti. Walang dapat makaalam ng katotohanan. Patawad, kung totoo ang propesiya, siguradong hindi ito iiwan ng hari ng demonyo ng ganun. Para protektahan ka, para protektahan ng mga Diyos, isa lang ang paraan ko. Yun ang dahilan at nagpalit ng pagkatao ang dalawang bata. Ang pabo na lalaki ay lumaki sa pangalang Arya na may titulong prinsesa. Dahil nakahiwalay, ang personalidad ni Arya ay hindi mahuhulaan. Madalas siyang magalit sa kanyang mga tagalingkod. Kahit kay Leila, ang pinakamalakas na sugo ng tagabantay na pamilya na dalubhasa sa pagpoprotekta sa mga Diyos. Sinong mag-aakalang kailangan protektahan ng paborito at mahusay na dalagang tulad niyang prinsesa? Hindi ba't sinasabi ng lahat na si Leila ang magiging nobya ni Prinsipe Aiden? Oo, narinig ko na isinilang siya na may kapangyarihan at kakayahan na makita agad ang lason. Nakakaawa. Isang araw narinig ng Sorong may siyam na buntot na si Danias, ang prinsesa ng tribo ng Soro, na si Pabo ang pinakamaganda sa mundo. Siya'y lubhang nagselos. Hinanap siya sa kagubatan upang hamunin. Ang pinakamagandang nilalang sa mundo? Mukha lang itong lumang pagong. Walang sino mang pumunta sa akin. Tignan natin kung pagkatapos kong masunog ito, ang iyong isinumpang pabo ay maaari pa rin magtago. Hindi inaasahan dahil sa simoy ng hangin ay hindi na mapigilan ng apoy at kumalat sa paligid. Dahil ang apoy ay napakalakas, si Leila ay nawasak dahil sa puwersa. Kung saan walang mahika. Para sa isang sugo ng angkan ng tagabantay, ito'y walang pinagkaiba sa pagiging tagapuksa. Leila! Leila! Anong problema? Walang mangyayari sa'yo. Inuutos ko. Ayos lang ako. Prinsesa, ang pinakamagandang paraan para maprotektahan ng iniingatan mo ay mas lumakas. Huwag kang sumuko sa paghihirap. Simula noon, tumigil na si Ares sa pagtakwil kay Leila gaya dati. Sa araw-araw na mahirap na pagsasanay, determinado siyang maging malakas para protektahan si Leila. Isang araw gaya ng nakagawian, minsan sa isang taon, ang alagad ng Phoenix ay nagdadala ng malaking mangkok ng gamot para sa pabo. Sa kabila ng pagkawala ng mahika, nalaman ni Leila na ito'y mangkok ng lason. At agad na itinapon ito. Nang gabing iyon, matapos marinig ang malakas na sigaw sa kwarto ng kanyang amo, pumunta doon si Leila at natuklasan ng kanyang magandang prinsesang pabo ay naging matapang at gwapong lalaki. Ang iniinom ko mula dati ay pumipigil sa aking kapangyarihan at pagiging lalaki. Ang kapangyarihan ay lalabas kapag ako'y malungkot o galit. Na ginawa ang demonyong hari na mabilis na mapagtanto na siya'y nilinlang. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Nagsasanay at naghihintay ng tamang panahon para sirain siya.
Salamat sa espiya, sinira ng hari ng demonyo ang hangganan at sinalakay ang templo. Winasak niya ang Phoenix at nadakipang agilang si Aiden. Isang propesiya? Kalokohan yan! Kapag tumahimik ka, dadalhin kita sa kapatid mo. Balita ko maganda siyang dalaga. Bagay sa posisyon ng reyna ng demonyo. Gawin mo na sa akin ang anuman, huwag mong saktan ang kapatid ko. Ikaw? Hindi ako interesado sa lalaki. Sa kabila ng walang komunikasyon o pagtingin, magkapatid pa rin sina Pabo at Agila. At si Arya ay nalungkot at malapit nang iligtas si Aiden. Gustong protektahan ni Layla ang kanyang amo, kaya niloko niya ang Pabo na makatulog. Nagpanggap siyang Pabo at hinanap ang hari ng demonyo. Kaunti lang ang nakakakilala kay Arya. Bukod dito ay napakaganda rin ang itsura ni Layla. Kaya hindi nagduda ang hari ng demonyo. Ito'y mas maganda kaysa sa kwento. Ang ganda! Napakaganda! Ipakita mo sa akin ang iyong kaakit-akit na sayaw! Bilis! Ngunit hindi ito ang tunay na Pabo. Hindi siya maaaring magpanggap ng orihinal na sayaw. Mali! Impostor ka! Mga kawal! Kunin niyo siya! Sa kabila ng perpektong pakikidigma, napasailalim si Layla sa malupit na kapangyarihan ng demonyong sundalo. Pakawalan niyo siya! Dahil sa sobrang dami ng lason na nasa katawan niya simula bata pa siya, hindi matalo ng gamot ang pabong si Arya. Pagkaalis ni Layla, mabilis na nakabalik sa kamalayan si Arya. Pakawalan ng impostor? Sige, basta't makipagpalit ka ng posisyon sa kanya. Sundan mo ako pabalik sa mundo ng demonyo para maging reyna ko. Hahaha! Hindi! Prinsesa! Hindi mo pwedeng gawin yun! Tumahimik ka, Layla. Wala ka sa lugar para magsalita. Sige, ngunit bago yun, hayaan mo akong mag-alay ng aking sayaw. Ayaw mo bang makita to? Bilis! Ikaw ang magiging reyna ko. Alam mo na talagang gusto ko. Tumugtog ang musika at unti-unting nahumaling ang hari ng demonyo sa sayaw ng Pabo. Sa oras na yun, sinamantala ni Layla ang pagkakataon. Nagmamadaling inagaw ang buhay ng matandang demonyo at nasisiyahan sa kagandahan nito. Sandali! Paano nga ba matatalo ang isang mapanlinlang na hari ng demonyo? Sa pagtaas lang ng kanyang kamay, pinalipad ng hari ng demonyo si Layla sa malayo. Habang pinanood ng kanyang mahal na nasaktan, hindi na napigilan ni Arya ang kanyang emosyon. Namula ang mga mata niya. Naglabas ng pula ang kanyang katawan at nagningning. Nang mawala ang liwanag, si Arya ay lumabas na matipunong lalaki. Ikaw? Hindi pwede! Ang Pabo ay isang lalaki! Mga hangal na Diyos! Gaano kayo katagalan ng sinungaling sa akin? Ang lakas ng loob niyo! Walang sinabi, ang tadhanang magkaribal ay naglaban. Na malapit nang sirain ang lahat ng bagay. Unti-unting nanghina ang hari ng demonyo at isa pang tama ang nakuha ng Pabo. Ang natitira sa marangal na tao na may hawak ng dakilang kapangyarihan ay gayoy isang ulap ng itim na usok na mabilis na naglaho sa kawalan. Nagmadali si Arya para tulungan si Layla, ang dalagang kadamay niya sa pinakamadilim na panahon. Arya, ikaw ang gumawa nito! Ay hindi! Dapat pa kitang tawagin, Aiden? Huwag kang maingay! Huwag mong pilitin! Parang pagod na ako. Nakatakas ang agila. Gusto niyang isuko ang trono na pag-aari ng kanyang kapatid.
Aiden, walang mas magaling kaysa sayo sa posisyong ito. Oo, magiging maayos ako kapag ako'y nasa aking tunay na sarili. Dumating na rin ang araw na to. Dahil wala nang sakim sa lakas o katanyagan, bumalik ang Pabo at si Leila sa kagubatan. Namuhay ng payapa at masaya gaya dati. Gusto mo bang umuwi para kumain minsan? Siyempre, pamilya tayo.